Ang penthouse ng mga Altamonte ay puno ng amoy ng mamahaling French perfume at ang masangsang na amoy ng alak. Ngunit para kay Bella, ang amoy sa loob ng silid ay amoy ng pagkabulok, ang pagkabulok ng kanyang pangarap. Wala si Yasmin. Ang boses ng kanyang ama, si Don Teodoro, ay basag at puno ng desperasyon. Tumakas siya, Bella, iniwan niya ang gown, iniwan niya ang singsing, at sumama siya sa lalaking yun. Tahimik lang si Bella habang nakatingin sa kapatid na si Yasmin sa isang litrato sa dingding. Si Yasmin ang Golden Girl. Ang paborito, ang palaging nakakakuha ng lahat ng gusto. At ngayon, si Yasmin din ang sisira sa buhay ni Bella. Bakit ako ang kailangang sumalo, pa? Mahinahon pero may pait na tanong ni Bella. Hindi ako si Yasmin. Hindi ko kayang magpanggap na ako ang babaeng mahal ng isang De La Fuente. Hindi niya mahal si Yasmin, Bella. Business arrangement ito. Senggal ng kanyang ina, si Doña Martha, habang mabilis na nilalagyan ng make-up ang mukha ni Bella. Ang mga De La Fuente ang may-ari ng halos kalahati ng real estate sa bansa. Isang pirma lang ni Sebastian De La Fuente, mababayaran ang lahat ng utang ng kumpanya natin. Kapag nalaman nilang tumakas ang kapatid mo, hindi lang tayo maghahirap, kakalkila nila ang lahat ng anomalya ng papa mo. Mabubulok siya sa kulungan. Napapikit si Bella, iyon ang laging alas ng mga magulang niya sa kanya. Ang kanyang konsensya. Sabi niyo, matanda na si Sebastian. Tanong ni Bella. He's a recluse. Sabi sa mga balita, hindi siya lumalabas ng mansyon dahil sa isang aksidente noon. Baka nga naka-wheelchair yun o hindi na makakita ng maayos. Kaya kailangan mo lang magsuot ng makapal na belo. Pagdating sa mansyon niya, patayin mo ang ilaw. Magpanggap kang may sakit. Gagawan natin ng paraan para mahanap si Yasmin at ibalik siya bago ka pa mabisto. 3:00 ng hapon. Ang Manila Cathedral ay tila isang kulungan na gawa sa ginto. Suot ni Bella ang milyon-milyong halaga ng gown, pero ang pakiramdam niya ay para siyang nakasuot ng shroud ng patay. Ang makapal na belo na tinahi ng mga sikat na designer ay nagsisilbing tabing ng kanyang takot. Habang naglalakad siya sa aisle, ramdam niya ang titig ng mga matataas na tao sa lipunan. The Altamonte heiress, bulong nila. Hindi nila alam, ang heiress na nakikita nila ay ang unwanted daughter, na palaging nakatago sa kusina o sa library. Nang marating niya ang altar, doon niya naramdaman ang bigat ng presensya ng lalaking naghihintay sa kanya. Hindi siya naka-wheelchair, hindi siya matanda. Ang anino na tumatama kay Bella ay matangkad, marahil ay 6 na talampakan ang taas. Ang balikat nito ay malapad, balot ng isang custom-tailored na itim na tuxedo na halatang gawa sa Savile Row. Ang amoy nito ay hindi amoy ng ospital o katandaan. Amoy ito ng Creed Aventus, isang nakakalasing na timpla ng pineapple, birch, at musk. Nang hawakan ng lalaki ang kamay niya, nakuryente si Bella. Ang kamay nito ay mainit, matatag, at tila may kuryenteng dumadaloy na nagpapatayo ng mga balahibo niya sa braso. You're shaking, bulong ng lalaki. Ang boses nito ay parang velvet na may halong graba. Sexy, mapang-akit, at higit sa lahat, mukhang hindi boses ng isang taong madaling maloko. Nervous, tanging naisagot ni Bella sa ilalim ng kanyang belo. I now pronounce you, husband and wife. You may kiss the bride. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Bella. Dahan-daang itinaas ni Sebastian ang belo. Nanlamig ang mga paa ni Bella. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang pagbagsak ng hatol. Open your eyes, Yasmin. Isang utos, hindi pakiusap. Nang imulat ni Bella ang kanyang mga mata, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nasa harap niya ay walang bakas ng kahit anong peklat o kapansanan. Ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa marmol, perpektong ilong, makapal na kilay, at mga matang kulay obsidian na tila kayang habaran ng bawat sikretong itinatago niya. Siya si Sebastian de la Fuente. Ang pinakamayamang bachelor sa Asia na akala ng lahat ay nagtatago dahil sa kapangitan, pero ang totoo ay nagtatago dahil sa sobrang kapangyarihan. Tinitigan siya ni Sebastian ng matagal. May dumaang pagtataka sa mga mata nito, isang mabilis na kidlat ng pagdududa. Alam ba nito? Nakita na ba nito si Yasmin sa personal? You're beautiful, sabi ni Sebastian, pero ang tono ng boses nito ay hindi compliment,
ito ay parang isang obserbasyon ng isang hunter sa kanyang biktima. Inilapit ni Sebastian ang mukha nito at hinalikan si Bella. Hindi ito ang halik na inaasahan niya. Ito ay mabilis, madiin, at may halong babala. Pagdating sa mansyon ng mga De La Fuente, isang moderno at glass-walled na palasyo sa tuktok ng isang bundok sa Antipolo, ay lalong naramdaman ni Bella ang pag-iisa. Dito ang kwarto natin, sabi ni Sebastian habang inaalis ang kanyang tuxedo jacket. Gusto mo bang uminom muna? Gusto ko nang magpahinga, mabilis na sagot ni Bella. Masama ang pakiramdam ko. Tumigil si Sebastian at hinarap siya. Ang mga mata nito ay nanunuot. Alam mo, Yasmin, marami akong narinig tungkol sa'yo. Sabi nila, mahilig ka sa party. Sabi nila, ikaw ang buhay ng bawat okasyon. Pero bakit ngayon, parang hindi ka man lang makatingin sa akin? Umatras si Bella, napagod lang ako sa preparasyon ng kasal. O baka naman, lumapit si Sebastian hanggang sa maramdaman ni Bella ang init ng katawan nito, dahil hindi mo inaasahan na ganito ang hitsura ng matandang, pakakasalan mo. Ngumisi si Sebastian, isang ngisi na nagpabilis ng tibok ng puso ni Bella. Go to sleep, wife. Marami pa tayong oras para magkakilala. After all, binili ko ang pamilya mo sa napakataas na presyo. Sisiguraduhin kong sulit ang bawat sentimo. Nang makaalis si Sebastian sa kwarto, napaupo si Bella sa gilid ng kama. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pamatak. Nakasal na siya. Nakatali na siya sa isang lalaking mapanganib at makapangyarihan. Paano siya makakatakas sa sitwasyong ito ngayong pati ang sarili niyang puso ay tila nagsisimulang magtaksil sa kanya? Nagising si Bella na masakit ang buong katawan. Hindi dahil sa anumang pisikal na gawain, kundi dahil sa tindi ng tensyon na dinala niya sa kanyang pagtulog. Ang kama sa master suite ng mga De La Fuente ay kasing laki ng isang maliit na isla, balot ng Egyptian cotton sheets na nagkakahalaga marahil ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon. Tumayo siya at lumapit sa dambuhalang bintana. Mula rito, tanaw ang buong Metro Manila. Ang ganda, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng ito ay nasa paanan na sana niya, kung siya nga talaga ang asawa ni Sebastian. Gising ka na pala, muntik nang mapatalon si Bella. Nakatayo si Sebastian sa may pinto, suot ang isang charcoal gray na suit. Wala itong kurbata at bahagyang nakabukas ang unang dalawang butones ng polo nito, dahilan para masilip ang matikas nitong dibdib. Sebastian, nauutol niyang sabi, bakit hindi mo ako gin-isem? You look peaceful, sagot nito habang naglalakad papalapit. Bawat hakbang nito ay tila isang predatory move. And besides, I had a lot of thinking to do. You're a mystery, Yasmin. Sa mga social media posts mo, mukha kang babaeng hindi nauubusan ng sasabihin. Pero simula kagabi, para kang takot na pusa. Napalunok si Bella. Social media, doon siya mahuhuli. Si Yasmin ay isang influencer, puno ng party photos, bikini shots, at maingay na lifestyle ang Instagram nito. Si Bella, wala siyang kahit anong account. Ang tanging hilig niya ay magbasa ng mga lumang libro at mag-alaga ng mga halaman sa likod bahay. I realized that marriage is a serious thing, palusot ni Bella. Gusto ko nang maging mas matino. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sebastian. Really? O baka naman natatakot ka dahil alam mong hindi lang pera ang kinuha ko sa pamilya mo. I took your freedom, too. Lumapit pa ito lalo hanggang sa maramdaman ni Bella ang bango ng expensive espresso at aftershave mula rito. Inabot ni Sebastian ang isang hibla ng buhok ni Bella at nilero ito sa kanyang mga daliri. Tell me, Yasmin, bakit iba ang amoy mo? Nanigas si Bella, anong ibig mong sabihin? Ang alam ko, paborito mo ang Chanel No. 5. Masyadong matapang, masyadong trying hard. Pero ngayon, inilapit ni Sebastian ang ilong sa leeg ni Bella, dahilan para manginig ang dalaga, amoy vanilla at lavender ka. Simple, calm. Unlike the Yasmin Altamonte I investigated. Bumili ako ng bagong perfume, mabilis na sagot ni Bella, bagaman ang totoo ay sabon lang iyon na dala niya mula sa lumang bahay nila. Binitawan siya ni Sebastian at tumalikod. Magbihis ka, we're having lunch with my grandfather, Don Manuel. Siya ang may gusto ng kasal na ito. Ayaw niyang makakita ng malungkot na asawa. So, act like the bubbly Yasmin everyone knows.
Isang pagkakamali, Altamonte, at babawiin ko ang lahat ng tseke na ibinigay ko sa papa mo. Ang lunch ay idinaos sa garden ng mansyon. Si Don Manuel ay isang matandang lalaki na may matatalas na mata, nakaupo sa isang wheelchair pero bakas pa rin ang awtoridad. So, ito na pala ang pinagmamalaking anak ni Teodoro, sabi ng matanda habang sinusuri si Bella mula ulo hanggang paa. Maganda, pero parang may kulang. Lolo, she's just shy, pagtatanggol ni Sebastian, bagaman ramdam ni Bella na may halong pangungutya ang boses nito. Shy, ang balita ko ay ikaw ang queen of the nightlife sa Makati, hiha. Tanong ni Don Manuel. Sabi ni Teodoro, mahilig ka raw sa pangangarera ng sasakyan at pag-inom ng tequila. Muntik nang mabulunan si Bella sa iniinom na tubig. Racing, tequila, ni hindi nga siya marunong magmaneho at mas gusto niya ang tsaa kaysa alak. Ah, opo, pero sabi ko nga po kay Sebastian, gusto ko na pong magbago. Ngayong asawa na ako, gusto ko nang maging domestic, sagot ni Bella, sinusubukang kopyahin ang boses ni Yasman na medyo kanyo. Domestic, you, tawa ni Sebastian. I can't imagine you in a kitchen, Yasman. You don't even know how to boil an egg, right? Actually, I can cook. Mabilis na depensa ni Bella. Doon siya magaling. I can make a mean beef bourguignon and even basic Filipino dishes. Biglang tumahimik ang hapag. Nagkatinginan si Don Manuel at Sebastian. Sa mga background check na ginawa nila kay Yasman, nakasulat na hate nito ang kusina dahil nakakasira ng kuko. Interesante, bulong ni Don Manuel. Sige nga, hiha, prove it. Bukas ng gabi, magluluto ka para sa amin. No chefs, no helpers. Just you. Nang gabing yun, hindi makatulog si Bella. Kailangan niyang mag-ingat. Masyado siyang nagiging sarili niya, at nakakalimutan niyang dapat ay si Yasman siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinangkang tawagan ang kapatid. Unattended, sinubukan niya ang kanyang ama. Papa, kailangan niyo nang mahanap si ate. Nahihirapan na ako rito. Si Sebastian, matalino siya. Pakiramdam ko binabasa niya ang bawat galaw ko, umiiyak na bulong ni Bella sa banyo. Konting tiis pa, Bella. May balita kaming nasa Boracay si Yasman kasama ang Rico na yun. Pinapupuntahan ko na sa mga tauhan ko. Huwag kang aamin. Isipin mo ang utang natin. Sabi ni Teodoro bago ibaba ang telepono. Paglabas ni Bella ng banyo, nagulat siya nang makitang nakasandal si Sebastian sa tapat ng pinto. Nakahalukip-kap ito at madilim ang mukha. Sino ang kausap mo sa telepono? Tanong nito. Ang boses nito ay parang babala ng paparating na bagyo. Ang papa po, sagot ni Bella, sinusubukang itago ang panginginig ng boses. And why are you crying? Lumapit si Sebastian at hinawakan ang baba ni Bella, pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Hindi ba dapat ay masaya ka? Nakuha niyo na ang pera. Nailigtas niyo na ang pangalan niyo. Ano pa ang iniiyak mo, Yasman? Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera, Sebastian, sagot ni Bella, isang sagot na hinding-hindi sasabihin ni Yasman. Napatitig si Sebastian sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bella ang pagkalito sa mga mata ng asawa. Inilapit nito ang mukha kay Bella, ang kanilang mga labi ay ilang sentimetro na lang ang agwat. Sino ka ba talaga? Bulong ni Sebastian. Bago pa makasagot si Bella, mabilis siyang hinalikan ni Sebastian, isang halik na puno ng galit, kuryosidad, at isang uri ng pagnanasa na hindi mapigilan. At sa kailaliman ng kanyang puso, alam ni Bella na talo na siya. Nahuhulog na siya sa lalaking dapat ay kinamumuhian niya. Maagang nagising si Bella para ihanda ang kusina. Ito ang kanyang teritoryo, ang tanging lugar kung saan hindi niya kailangang mag-isip ng susunod na sasabihin dahil ang kanyang mga kamay na ang kusang gumagalaw. Ngunit habang hinihiwa niya ang mga sangkap para sa hapunan, hindi mawala sa isip niya ang huling sinabi ni Sebastian kagabi. Sino ka ba talaga? Alam ni Bella na mabilis ang pagdududa ni Sebastian. Hindi ito ang uri ng lalaki na madaling mapaikot ng isang magandang mukha. Kung tutuusin, mas nakakatakot ang pananahimik nito kaysa sa mga bulyo ng kanyang ama. Ang sabi ni Teodoro, paborito mo ang truffle pasta na gawa ng mga private chef niyo? Biglang nagsalita si Sebastian mula sa likuran. Hindi na nagulat si Bella. Nasanay na siya sa presensya nito na tila laging nakabantay.
Masyadong mesla ng truffle. Minsan, mas masarap ang mga pagkaing pinaghirapan talaga ng mga kamay. Katulad niyan, turo ni Sebastian sa niluluto niyang beef caldereta na may twist ng dark chocolate at wine. Iyan ba ang itinuturo sa mga party na pinupuntahan mo sa Ibiza? Ngumiti ng tipid si Bella, hindi tumitingin sa kanya. Siguro ay nagbabago talaga ang tao kapag nakatali na, Sebastian. O siguro ay may mga tao lang na sadyang magaling magtago ng tunay nilang pagkatao, malamig na dugtong ng lalaki bago ito tuluyang lumabas ng kusina. Nang ihain ang pagkain, maging si Don Manuel ay hindi nakaimik. Ang bango ng niluto ni Bella ay sumikop sa buong dining hall. Pagkagat ng matanda sa karne, bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Hiha, hindi ko inaasahan ito, sabi ni Don Manuel habang pinupunasan ang labi. Ang lasa ng luto mo ay parang luto ng isang taong may puso. Malayo sa imahe mo sa mga magazine na tila walang inisip kundi ang sarili. Salamat po, Lolo, sagot ni Bella. You call me Lolo now. Nakangiting tanong ng matanda. I like it. Sebastian, mukhang nagkamali ako ng hinala sa asawa mo. Akala ko ay sakit lang siya ng ulo pero mukhang nakuha mo ang jackpot. Tumingin si Sebastian kay Bella. Walang emosyon ang kanyang mga mata, pero ramdam ni Bella ang tensyon. Jackpot nga ba, Lolo? O baka masyadong magaling lang ang nakuha nating aktres? Bago pa makasagot si Bella, tumunog ang cellphone ni Sebastian. Isang abiso ng email. Karaniwan ay hindi ito pinapansin ni Sebastian sa harap ng hapag, pero ang subject line ay nakakuha ng atensyon niya, The Real Yasmin. Binuksan ni Sebastian ang email sa ilalim ng lamesa. Ang bumungad sa kanya ay isang link ng isang video at ilang mga kuhang larawan mula sa isang hotel sa Boracay. Sa video, kitang-kita ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Bella, ngunit ang ayos nito ay malayo sa asawang kasalo niya ngayon. Ang babae sa video ay lasing, sumasayaw sa ibabaw ng lamesa kasama ang isang lalaking nakayakap sa bewang nito. Rico, baby, I'm free. Let that old De La Fuente rot in his mansion. Sigaw ng babae sa video bago ito humulik sa lalaking kasama. Ang petsa ng video, kagabi lang. Nang matapos ang hapunan at makaalis si Don Manuel, hinayla ni Sebastian si Bella paakyat ng kwarto. Hindi ito ang banayad na paghila na nakasanayan niya. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ni Sebastian sa galit. Ano ba, Sebastian? Nasasaktan ako. Sigaw ni Bella nang maipit siya sa pagitan ng pinto at ng matikas na katawan ni Sebastian. Nasasaktan ka, mas masakit ang ginagawa niyo sa akin. Isinampol ni Sebastian ang cellphone sa harap ng mukha ni Bella. Nanigas ang buong katawan ni Bella nang mapanood ang video. Ang boses ni Yasmin, ang tawa nito, ang pagbanggit nito sa pangalan ni Sebastian nang may pangungutya. Lahat ng pagpapanggap na binuo ni Bella sa loob ng ilang araw ay gumuho sa isang segundo. Now, tell me, bulong ni Sebastian. Ang boses ay puno ng puot. Sino ka? Kung ang asawa ko ay nasa Boracay at nakikipagtalik sa ibang lalaki, sinong impostora ang dinala ko sa loob ng bahay ko at pinatulog sa kama ko? Hindi nakapagsalita si Bella. Ang mga luha niya ay nagsimulang pamatak. Sebastian, patawarin mo ako, ang pamilya ko, kailangan namin ang tulong niyo. Pamilya, o ang pera ko? Galit na hinampes ni Sebastian ang pader sa tabi ng ulo ni Bella. Pinagkatiwalaan kita, pinatuloy kita sa buhay ko kahit labag sa loob ko dahil akala ko ay may nakita akong kabutihan sa iyo na hindi ko inaasahan. Pero lahat pala yun ay bahagi lang ng palabas niyo. Hindi ko ginasto ito, sigaw ni Bella. Si Yasmin ang tumakas. Ako lang ang samalo dahil ayaw kong makulong ang papa. So, nasaan ang kapatid mo? Nasaan si Yasmin? Hindi ko alam, hindi niya sinasabi kung nasaan siya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sebastian. Ang galing. Ang buong pamilya Altamonte ay mga manggagancho. At ikaw, tiningnan niya si Bella mula ulo hanggang paa, ikaw ang premyo na ibinigay nila sa akin bilang pampalubag loob. Isang kapalit, isang hamak na substitute. Hindi na hinintay ni Bella na palayasin siya. Alam niyang wala na siyang mukhang ihaharap. Ang sakit ng mga salita ni Sebastian ay mas matindi pa sa anumang sampal. Aalis na ako, sabi ni Bella habang nag-iimpake ng kanyang iilang gamit. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang kahit anong ibinigay mo. Ang lahat ng alahas,
Ang mga damit, iwan ko rito. Umalis ka, sabi ni Sebastian na hindi tumitingin sa kanya. Nakatayo ito sa balkonahe, nakatalikod, at nakatingin sa kadiliman ng gabi. At siguraduhin mong hindi na tayo magkikita pang muli. Dahil kapag nakita pa kita, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Dala ang isang maliit na bag, lumabas si Bella ng mansyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan. Habang naglalakad siya sa highway, nakaramdam siya ng matinding sikmura. Napahawak siya sa isang poste at doon ay nagsimulang samuka. Inakala niya ay dahil lamang iyon sa stress at sa iyak. Hindi niya alam, sa loob ng kanyang sinapupunan, may isang buhay nang nabuo. Isang bunga ng mga gabing akala niya ay simula na ng kanilang totoong pagmamahalan. Umalis siya ng gabing iyon nang hindi alam ni Sebastian na daladala niya ang nag-iisang tagapagmana ng mga De La Fuente. Lumipas ang 3 buwan na tila isang mahabang bangungot para kay Bella. Ang marangyang buhay sa mansyon ng mga De La Fuente ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ngayon, ang gising niya ay hindi na sa malambot na kama ng master suite, kundi sa tunog ng mga tricycle at amoy ng usok sa isang maliit na popahan sa dulo ng isang liblib na barangay sa Laguna. Kinuha niya ang isang basong tubig at pilit na nilunok ang pandesal. Ang dati niyang makinis na balat ay tila naging mapotla, at ang kanyang mga damit ay unti-unti nang sumisikip sa bandang baywang. Kailangan mong kumain ng maayos, Bella. Para sa bata, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan na bahagya ng bumubukol. Nagtatrabaho siya bilang isang hamak na encoder sa isang maliit na pabrika ng tsinelas. Walang nakakaalam kung sino siya. Para sa mga katrabaho niya, siya lang si Isay, isang dalagang iniwan ng asawa at nagsisikap mabuhay. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa kanyang pamilya. Alam niyang kapag nalaman ng kanyang ama kung nasaan siya, gagamitin lang uli siya nito para makiusap kay Sebastian. At si Sebastian, ang huling alaala niya rito ay ang mga matang puno ng puot. Samantala, sa loob ng De La Fuente Tower sa Makati, ang atmosfera ay kasing lamig ng yelo. Simula nang umalis si Bella, naging mas malupit at mas workaholic si Sebastian. Ang kanyang mga empleyado ay tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog sa tuwing kaharap siya. Sir, narito na po ang liquidation report ng Altamonte Properties, sabi ng kanyang sekretarya na nanginginig ang boses. Kinuha ni Sebastian ang folder. Sa loob ng 3 buwan, unti-unti niyang kinuha ang lahat ng pag-aari ng mga Altamonte. Ipinasara niya ang kanilang mga pabrika at binili ang kanilang mga lupain. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti. Gusto niyang maramdaman ng pamilyang iyon ang hirap na dinanas niya nang lokohin nila siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay na hindi mahanap ni Sebastian, ang katahimikan. Gabi-gabi, sa tuwing papasok siya sa kanyang kwarto, ang amoy ng lavender at vanilla ay tila nananatili pa rin sa hangin. Naaalala niya ang luto ni Bella. Naaalala niya ang takot at tapat na mga mata nito bago niya ito ipinagtabuyan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Pumasok ang kanyang bodyguard na si Marcus. Sir, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Yasmin Altamonte. Tumigas ang panga ni Sebastian. Dalhin niyo siya rito, ngayon din. Pagkalipas ng ilang oras, dinala sa harap ni Sebastian ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok at tila galing sa matinding bisyo. Ito si Yasmin, ang tunay na Yasmin. Pero sa halip na makaramdam ng galit, nakaramdam si Sebastian ng matinding pagkadismaya. Sebastian, baby, I'm sorry. Alam mo namang pinilit lang ako ni Papa na ipakasal sa iyo dahil akala namin matanda ka na, umiiyak na sabi ni Yasmin habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Sebastian. Marahas na binawi ni Sebastian ang kanyang kamay. Nasaan ang kapatid mo? Natigilan si Yasmin. Si Bella. Bakit siya ang hinahanap mo? Hindi ba't pinalayas mo siya? Balita ko ay wala na rin siya sa amin. Galit na galit si Papa dahil hindi niya alam kung nasaan ang spare tire niya. Spare tire. Ulit ni Sebastian, ang boses ay naging mapanganib. Oo, si Bella lang naman ang laging tagasalo ko. She's boring, Sebastian. She's a nobody. Bakit mo siya hinahanap? Doon lang natanto ni Sebastian ang lahat. Si Bella ay hindi kasabwat sa paraang iniisip niya. Si Bella ay biktima rin. Isang sakripisyo para sa kasakiman ng pamilya Altamonte.
At siya, ang lalaking akala niya ay matalino, ay naging bahagi ng pang-aaping dinanas nito. Marcus, tawag ni Sebastian sa kanyang tauhan habang nakatingin ng matalim kay Yasmin. Ipalabas ang babaeng ito, at huwag niyo siyang hahayaang makalapit muli sa anumang pag-aari ng mga De La Fuente. Pero Sebastian, asawa mo ako, sigaw ni Yasmin habang kinakaladkad palabas. You were never my wife, bulong ni Sebastian. The woman I married, ang babaeng kasalo ko sa pagkain, ang babaeng hinalikan ko sa altar, ay hindi ikaw. Hindi mapakali si Sebastian, pinuntahan niya ang tinitirhan ng mga Altamonte na ngayon ay halos wala ng laman. Doon, naabutan niya ang kanyang biyenan na si Teodoro na tila baliw na naghahanap ng paraan para makuha ang mga natitirang pera. Nasaan ang anak mo? Tanong ni Sebastian nang walang pasintabi. Alin doon? Si Yasmin, di ba dinala ng mga tao mo? Sagot ni Teodoro. Si Bella, nasaan si Bella? Hindi ko alam. Umalis siya pagkatapos mong palayasin. Pero may naiwan siyang gamit dito. Isang notebook na nakatago sa ilalim ng kama niya. Kinuha ni Sebastian ang notebook. Isa itong diary. Binuksan niya ang huling pahina bago ito umalis sa kanilang bahay para magpakasal. Patawarin mo ako, Panginoon. Magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko kilala para lang hindi makulong si Papa. Sana ay mabait siya. Sana ay mapatawad niya ako kapag nalaman niyang hindi ako ang babaeng inaasahan niya. Nakahanda akong maging alipin niya, huwag lang masira ang pamilyang ito. Nalaglag ang puso ni Sebastian. Ngunit may isang maliit na papel na nalaglag mula sa diary. Isang race data mula sa isang klinika sa Laguna, may petsang isang buwan na ang nakakalipas. Pangalan ng pasyente, Isabela Altamonte. Remarks, 6 weeks pregnant. Needs bed rest due to stress. Nang inag ang kamay ni Sebastian, ang galit na nararamdaman niya sa loob ng 3 buwan ay napalitan ng isang matinding takot. Buntis si Bella, at pinalayas niya ito ng walang kahit ano. Hanapin niyo siya, utos ni Sebastian sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng telepono. Ibigay niyo ang lahat ng resources. Laguna, Batangas, Cavite, halugugin niyo ang bawat sulok. Kapag may nangyaring masama sa kanya at sa anak ko, sisiguraduhin kong walang matitirang buhay sa inyo. Sa Laguna, habang naglalakad pauwi si Bella, biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Masyado siyang napagod sa overtime sa pabrika. Habang tumatawid sa kalsada, isang mabilis na sasakyan ang hindi agad nakapreno. Nakarinig si Bella ng malakas na busina. Sumakit ang kanyang ulo at bago siya tuluyang nawalan ng malay, ang tanging nasabi niya ay ang pangalan ng lalaking labis niyang minahal pero labis din siyang sinaktan. Sebastian, kasabay ng pagbagsak ni Bella sa semento ang pagtulo ng ulan, tila nakikiramay sa isang babaeng naging biktima ng pagkakataon. Ang puting kisame ng ospital ang unang tumambad kay Bella. Kasabay nito ang matinding amoy ng disinfectant at ang ritmikong tunog ng heart monitor. Beep, beep, beep. Bawat tunog ay parang pukpok sa kanyang sumasakit na ulo. Gising na siya. Sir, gising na po ang pasyente. Narinig ni Bella ang mabilis na yabag ng mga sapatos. Sa kanyang paningin, malabo ang lahat. Ngunit unti-unting lumino ang isang figure. Isang lalaking nakasuot ng gusot na barong, may malalim na eye bags, at mukhang hindi natulog ng ilang araw. Bella, ang boses na iyon, malalim, paos, pamilyar, ngunit sa halip na seguridad, takot ang naramdaman ni Bella. Sino ang lalaking ito na kung makatingin sa kanya ay tila siya ang pinakamahalagang hiya sa mundo? Sino ka? Pabulong na tanong ni Bella. Nanigas si Sebastian. Ang kamay niyang akmang hahawak sa pisngi ng dalaga ay napatigil sa ere. Bella, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ako ito, si Sebastian. Kumunat ang noo ni Bella. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan, ngunit tila may makapal na pader sa kanyang isipan. Sebastian, pasensya na, hindi kita kilala. Nasaan ang mga magulang ko? Bakit ako nandito? Pumasok ang doktor at agad na sinuri si Bella. Pagkatapos ng ilang serye ng tests, kinausap nito si Sebastian sa labas ng kwarto. Mr. De La Fuente, ang aksidente ay nagdulot ng retrograde amnesia. Maaaring dahil ito sa tindi ng impact sa kanyang ulo, o maaari ring isang psychological defense mechanism. Masyadong masakit ang huling mga alaala niya kaya pinili ng utak niya na ibaon ang mga ito.
Napahawak si Sebastian sa kanyang sentido. Ito ang karma niya. Pinalayas niya si Bella dahil sa kasinungalingan, at ngayon, ang katotohanan naman ang ayaw siyang kilalanin. Ang bata, Doc, mahinang tanong ni Sebastian. Milagro, Mr. De La Fuente. Kumapit ang baby, pero kailangan ng matinding pag-iingat. Kapag na-stress ang nanay, pwedeng maapektuhan ang pagbubuntis niya. Pumasok muli si Sebastian sa kwarto. Sa pagkakataong ito, kalmado na siya. Kung kailangang magpanggap muli, siya naman ang gagawa niyon. Bella, tawag niya rito. Hindi mo man ako maalala, pero ako ang asawa mo. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan kaya ka lumayas, pero hinding-hindi ko nahahayaang mangyari uli iyon. Tinitigan siya ni Bella. Asawa kita, pero bakit wala akong suot na singsing? Sandaling natigilan si Sebastian. Naalala niyang itinapon ni Bella ang singsing sa kanya bago ito umalis ng mansyon. Nasa bahay, ipinagawa ko uli dahil sabi mo ay gusto mo ng mas malaking brilyante. Isang mabilis na pagsisinungaling, pero kailangang gawin ni Sebastian para makuha ang tiwala nito. At buntis ako, hawak ni Bella sa kanyang tiyan. Oo, magkakaanak na tayo, kaya pakiusap, sumama ka na sa akin pauwi. Doon ka magpapagaling. Pagbalik sa mansyon sa Antipolo, tila isang bagong mundo ang bumungad kay Bella. Lahat ng katulong ay nakapila at yumuyukod. Ang mga kwarto ay puno ng mga sariwang bulaklak, lavender at vanilla, ang paborito niya. Ngunit kahit gaano pa karangya ang paligid, may kung anong kulang kay Bella. Sa gabi, kapag natutulog si Sebastian sa tabi niya, nararamdaman niya ang init nito, pero nararamdaman din niya ang isang malalim na lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang wala si Sebastian, pumasok si Bella sa library. Doon, nakakita siya ng isang lumang dyaryo. The Altamonte Scandal, Substitute Bride Disgraced. Binasa ni Bella ang balita. Nakita niya ang litrato niya at ni Yasmin. Nakita niya ang mga salitang, panggap, pera, at panloloko. Unti-unting kumirot ang kanyang ulo. Ang mga imahe ng ulan, ng sigaw ni Sebastian, at ng pagtataboy nito sa kanya ay tila mga kidlat na bumalik sa kanyang isipan. Hindi ako asawa mo dahil mahal mo ako, bulong ni Bella, habang tumutulo ang luha sa dyaryo. Asawa mo ako dahil kailangan mong panindigan ang pagkakamaling ginawa niyo ng pamilya ko. Nang dumating si Sebastian ng gabing iyon, may dala itong mamahaling kwintas. Ngunit hindi siya sinalubong ni Bella ng ngiti. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng sala, hawak ang dyaryo. Naalala mo na, tanong ni Sebastian, ang boses ay puno ng takot. Lahat, sagot ni Bella. Naalala ko kung paano mo ako tinawag na impostora. Naalala ko kung paano mo ako pinalayas sa gitna ng ulan nang walang pakialam kung may makakain ako o wala. Bella, nagbago na ako. Hindi ko alam noon na biktima ka lang din. Lumapit si Sebastian para yakapin siya pero umiwas si Bella. Nagbago ka lang dahil alam mong buntis ako, Sebastian. Kung hindi ako nagdadalang tao, hahanapin mo ba ako? O hahayaan mo lang akong mabulok sa hirap? Hindi nakasagot si Sebastian. Ang katahimikan niya ang naging kumpirmasyon ni Bella. Hindi mo ako mahal, Sebastian. Mahal mo ang tagapagmana na dala ko. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang bahay na puno ng kasinungalingan at puot. Anong balak mo? Aalis ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago. Lalaban ako para sa kustodiya ng anak ko. Ngumisi si Sebastian, ngunit ang ngising iyon ay puno ng sakit. You forget who I am, Bella. I am A de la Fuente. No one lives me twice. You stay here, in this house, until you give birth. At pagkatapos nyun, titingnan natin kung sino ang mas may karapatan sa bata. Dito nagsimula ang isang bagong gyera. Hindi na ito gyera ng pagpapanggap, kundi gyera para sa kalayaan at para sa pag-ibig na pilit itinatanggi ng kanilang mga puso. Naging parang isang marangyang bilangguan ng mansyon para kay Bella. Bagaman binibigay ni Sebastian ang lahat ng luho, mula sa pinakasariwang prutas hanggang sa mga kagamitan ng sanggol na galing pa sa Europa, hindi sila nag-uusap. Ang bawat hapunan ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Sebastian ay natutulog sa kabilang kwarto, ngunit alam ni Bella na gabi-gabi itong nakabantay sa labas ng kanyang pinto. Isang hapon, habang nagpapahinga si Bella sa garden, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan.
Masyado ka namang naging komportable sa pwesto ko, Bella. Napabalikwas si Bella. Nakatayo sa kanyang harap si Yasmin. Hindi na ito mukhang gulanit katulad ng huling balita. Suot nito ang isang pulang dress na hapit sa katawan at may bitbit na Hermes bag. Sa likuran nito ay isang lalaking nakasuot ng suit na may dalang briefcase. Ate Yasmin, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Bella, pilit na pinapakalma ang kanyang puso dahil sa kaba. Anong ginagawa ko rito? I'm here to take back what's mine, matapang na sagot ni Yasmin. Ito si Attorney Castro, at may dala kaming balita na siguradong ikatutuwa mo. Inabot ng abogado ang isang folder kay Bella. Mrs. De La Fuente, o dapat ko bang sabihing Ms. Bella? Ayon sa records, ang kasal na naganap sa simbahan ay nakapangalan kay Yasmin Altamonte. Ang mga pirma sa kontrata at sa marriage license ay pangalan ni Yasmin. In short, technically and legally, si Yasmin ang asawa ni Sebastian De La Fuente, hindi ikaw na isang impostora. Nanlambot ang mga tuhod ni Bella, pero ako ang humarap sa altar. Ako ang kasama niya. Sa mata ng batas, ang papel ang mahalaga, hindi ang mukhang nakaharap sa pari, ngumisi si Yasmin. At dahil ako ang asawa, ako ang may karapatan sa lahat ng ari-arian ni Sebastian. Pati na sa bata sa sinapupunan mo. I can file a case against you for identity theft at kunin ang anak mo bilang legal na anak namin ni Sebastian. Walang kukuha sa anak ko. Ang baritonong boses ni Sebastian ay nagmula sa entrance ng garden. Naglalakad siya ng may autoridad, ang mga mata ay nakatuon lang kay Yasmin na tila ba isa itong insektong nais niyang tapakan. Sebastian, baby, did you hear? Ako ang asawa mo. Patakbong lumapit si Yasmin para yamakap, pero bago pa siya makadikit ay itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay para patigilan ito. Legally, maybe, malamig na sabi ni Sebastian. Pero nakalimutan mo yata kung sino ang kinakalaban mo, Yasmin. I can have that marriage annulled in 24 hours. I can prove that you were not present during the ceremony and that you committed fraud by running away with another man. But the scandal, Sebastian. Mapapahiya ang mga De La Fuente kapag nalaman ng lahat na pinakasalan mo ang maling kapatid. Hirit ni Yasmin. Tumingin si Sebastian kay Bella. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakita ni Bella ang lambot sa mga mata ng asawa. I don't care about the scandal. Mas gusto ko pang malaman ng buong mundo na nagkamali ako ng pinakasalan, kaysa manatiling asawa ng isang babaeng katulad mo. Lumingon si Sebastian sa abogado. Attorney, sabihin mo sa kliyente mo, kung gusto niyang mabuhay ng payapa, umalis na siya rito. Dahil kapag itinuloy niya ito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya bago pa sumikat ang araw bukas. Nang makaalis ang mga nanggugulo, naiwang mag-isa sina Sebastian at Bella sa ilalim ng papalubog na araw. Ramdam ni Bella ang panghihina kaya dahan-dahan siyang naupo sa bench. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Bella. Totoo ang sinabi ni Yasmin. Mas madali sa reputasyon mo kung siya na lang ang kikilalanin mong asawa. Pwede mo naman akong bayaran para ibigay ang bata. Lumuhod si Sebastian sa harap ni Bella. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at dinala ito sa kanyang mukha. Hindi mo ba talaga maintindihan, Bella? Noong una, galit ako. Galit ako dahil akala ko pinaglaruan niyo ako. Pero noong nawala ka, noong nalaman kong buntis ka at nakita kita sa ospital na walang malay, doon ko na-realize na hindi ang pangalang Yasmin, ang minahal ko. Tumulo ang luha ni Sebastian. Ang isang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay umiiyak sa harap ng isang babaeng walang kahit ano. Minahal ko ang babaeng nagbabasa sa library. Ang babaeng marunong magluto ng pagkaing may puso. Minahal ko si Bella. At kahit anong pangalan pa ang nakasulat sa marriage contract na yan, ikaw lang ang asawa ko. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, tumunog ang telepono ni Sebastian. Isang hindi kilalang numero. De La Fuente, sagot niya. Sebastian, ang galing mong magpaalis ng tao, sabi ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Si Rico, ang lalaking kasama ni Yasmin. Pero alam mo ba, hindi lang si Yasmin ang may hawak na alas. Hawak ko ang papa ni Bella. At kung hindi mo ibibigay ang 50 milyon sa loob ng 2 oras, hindi mo na makikitang buhay ang biyenan mo. Napatingin si Sebastian kay Bella. Alam niyang kahit gaano pa kasama si Teodoro, mahal pa rin ito ni Bella.
Huwag mong sasabihin sa kanya, bulong ni Sebastian sa telepono bago ito ibaba. Anong problema? Tanong ni Bella, kinakabahan. Wala, business matters, pagsisinungaling ni Sebastian. Magpahinga ka na sa loob. May kailangan lang akong tapusin. Ngunit habang papaalis ang sasakyan ni Sebastian, isang masamang kutob ang bumalot kay Bella. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang puso ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng buong pamilya niya. Ang gabi ay tila bumibigat kasabay ng bawat patak ng ulan sa bubungan ng mansyon. Sa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Bella. Kanina pa nakaalis si Sebastian at kahit sinabi nito na tungkol lang sa negosyo ang lakad nito, ang lamig ng boses nito at ang talam ng titig bago umalis ay hindi nagbibigay ng katahimikan sa kanyang puso. Hinanap ni Bella ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama, si Teodoro. Isang ring, 2, 3, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ring tawagan si Yasman, ngunit out of coverage ito. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. May mali, bulong niya sa sarili habang hawak ang kanyang tiyan na animoy nararamdaman din ng sanggol ang tensyong namamayani. Sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, dahan-daang itinigil ni Sebastian ang kanyang itim na SUV. Ang paligid ay balot ng kadiliman, tanging ang mga headlight lang ng kanyang sasakyan ang nagbibigay ng liwanag sa naglalakihang kalaw-angin na bakal at nagtataasang damo. Bitbit ang isang silver na briefcase na naglalaman ng hinihinging pera, bumaba si Sebastian. Wala siyang dalang bodyguard. Iyon ang utos ni Rico, isang maling galaw at papatayin ng ama ni Bella. Nandito na ako, ilabas niyo si Teodoro, sigaw ni Sebastian. Ang boses ay umalingaw sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega at lumabas si Rico, may hawak na baril, habang hila-hila ang isang lalaking puno ng pasa at dugo ang mukha, ang ama ni Bella. Sa likuran nila ay nakatayo si Yasman, na tila wala ng katinuan ang mga mata. Ibigay mo ang pera, Sebastian. Sigaw ni Rico. Akala mo ba ganoon lang kadaling itapon ang pamilya ni Yasman? Sinira mo ang negosyo nila. Kinuha mo ang lahat. Ngayon, babayaran mo kami. Rico, itigil na natin ito. Pakiusap ni Teodoro na halos hindi na makapagsalita. Sebastian, huwag, umalis ka na. Shut up, old man. Bulyo ni Rico sabay sipa sa matanda. Nanigas ang panga ni Sebastian. Ibigay niyo siya sa akin, at sa inyo na ang 50 milyon. Walang pulis, walang habulan. Just give me the man. Hindi nakinig si Bella sa utos ng mga katulong. Kinuha niya ang isa sa mga sasakyan sa garahe at sinundan ang GPS ng cellphone ni Sebastian. Kahit malaki ang kanyang tiyan at nahihilo, pinilit niyang magmaneho. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyayaring masama sa asawa niya nang dahil sa kanyang pamilya. Nakarating siya sa bodega sakto nang makita niyang itinulak ni Rico ang briefcase palayo kay Sebastian pagkatapos makuha ang pera. You know what? De La Fuente. Ngumisi si Rico habang itinatutok ang baril sa dibdib ni Sebastian. Masyado kang matalino. Alam kong pagkaalis namin dito, ipapahanap mo kami. Mas mabuting tapusin na natin ito rito. Sebastian, sigaw ni Bella habang bumababa ng sasakyan. Lahat ay napalingon. Ang gulat sa mukha ni Sebastian ay napalitan ng matinding takot. Bella, umalis ka rito. Takbo. Oh, look who's here. Tawa ni Yasman, na tila nawala na sa huwisyo. Ang paborito mong asawa, Sebastian, ang magnanakaw ng buhay ko. Nagkaroon ng kaguluhan. Sinamantala ni Teodoro ang pagkakataon at sinunggaban ang binti ni Rico. Isang putok ng baril ang umalangaw. Bang! Bumagsak si Teodoro, tinamaan sa balikat. Sa galit ni Sebastian, sinugod niya si Rico. Nagpambuno ang dalawa sa semento. Si Bella ay tumatakbo patungo sa kanyang ama nang biglang harangin siya ni Yasman, hawak ang isang matalim na piraso ng basag na bote. Dapat sa iyo ay mawala na, Bella. Kung wala ka, ako ang reyna ng mansyon na yon. Sigaw ni Yasman. Ate, tama na, magkakapatid tayo, sigaw ni Bella habang pilit na umiiwas. Habang nagbubuno sina Sebastian at Rico, nakabitaw si Rico at muling itinutok ang baril kay Sebastian. Ngunit bago pa man makakalabit ang boga, isang matunog na sirena ng pulis ang narinig sa malayo. Nagpanik si Rico. Mamatay ka na, sigaw ni Rico.
Sa isang iglap, tumalon si Sebastian patungo kay Bella para protektahan ito mula sa posibleng tama ng bala, habang si Teodoro naman, gamit ang huling lakas, ay itinulak ang baril ni Rico paitaas. Bang! Bang! Ang mga bala ay tumama sa kisame, pero sa kaguluhan, aksidenteng natulak ni Rico si Yasmin. Bumagsak si Yasmin sa isang bantan ng matutulis na bakal. Ang tili ni Yasmin ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Dumating ang mga pulis at agad na napalibutan ang bodega. Nahuli si Rico, habang ang mga medik ay mabilis na dinaluhan si Yasmin at Teodoro. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Sebastian ang nanginginig na kamay ni Bella. Pareho silang punuan ng dumi at bahid ng dugo, pero buhay. Bakit ka pumunta roon? Galit na may halong pag-aalala na tanong ni Sebastian. Paano kung napahamak ka? Paano ang anak natin? Hindi ko kayang mawala ka, Sebastian, umiyak na sagot ni Bella. Kahit anong galit ko sa iyo noon, na-realize ko na ikaw lang ang pamilyang gusto kong makasama habang buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng gulo ng pamilya ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Sebastian. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Mula ngayon, paprotektahan kita. Walang Yasmin, walang Rico, at walang kahit na sino ang makakalapit sa inyo. Pagdating sa ospital, ligtas na ang ama ni Bella, ngunit si Yasmin ay nasa kritikal na kondisyon. Ayon sa doktor, dahil sa pinsala sa kanyang likod, maaaring hindi na ito makalakad pang muli. Habang nakaupo sila sa waiting room, lumapit ang isang nurse kay Sebastian. Sir, kailangan po nating i-check up din si Mrs. De La Fuente. Mukhang tumaas ang kanyang blood pressure dahil sa trauma. Dinala si Bella sa loob ng ultrasound room. Habang tinitingnan ni Sebastian ang screen, nakita niya ang maliliit na galaw ng kanilang sanggol. Isang luha ng kagalakan ng palm attack sa kanyang pisngi. He's a fighter, just like his mother, bulong ni Sebastian habang hinahalikan ang noo ni Bella. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, isang anino pa rin ang nagbabantay. Sa kabilang kwarto, gising na si Yasmin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagsisisi, kundi ng isang mas malalim na puot. Hindi pa tayo tapos, Bella, pabulong na sumpa ni Yasmin sa kanyang sarili habang nakatingin sa kisame. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong magiging impyerno rin ang buhay nyo. 7 buwan na ang tiyan ni Bella. Ang dati payat na dalaga ay naging isang blumang na buntis. Sa loob ng mansyon ng mga De La Fuente, nagmistulang reyna si Bella. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpahinga, magbasa, at asikasuhin ang mga gamit ng kanilang magiging panganay, isang batang lalaki na ayon sa ultrasound ay kamukhang kamukha ni Sebastian. Sebastian, masyado na itong marami, sabi ni Bella habang tinitingnan ang dambuhalang baby shower gift na dumating. Isang custom-made na crib na gawa sa mamahaling kahoy at may mga dekorasyong ginto. Nothing is too much for my son, and for you, sagot ni Sebastian sabay halik sa pisngi ng asawa. Gusto ko, paglabas niya, alam niyang nasa kanya na ang lahat. Sa kabila ng tamis ng kanilang pagsasama, may isang tanong na laging bumabagabag kay Bella. Bakit nga ba pumayag ang isang makapangyarihang Sebastian De La Fuente na ipakasal ang sarili sa isang Altamonte para lang sa utang? Maraming paraan para maningil, pero bakit kasal? Idinaos ang baby shower sa garden ng mansyon. Naroon ang mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Si Don Manuel ay kitang-kita ang tuwa habang nakatingin sa mag-asawa. Gayunpaman, sa gitna ng selebrasyon, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Hindi ito si Yasmin, na kasalukuyan pang nagpapagaling sa isang pasilidad. Ang dumating ay isang babaeng nakasuot ng itim, si Clara De La Fuente, ang estranged na ina ni Sebastian na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Naging tensyonado ang paligid. Ang ngiti ni Sebastian ay biglang naglaho. What are you doing here, Clara? Malamig na tanong ni Sebastian. I'm here to welcome the new heir, ngumisi ang babae, pagkatapos ay binalingan si Bella. So, ikaw ang pinalit nila kay Yasmin. Ang sabi nila ay ikaw ang mabait na bersyon. Pero alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit kailangang magpakasal ng asawa mo sa isang Altamonte? Clara, umalis ka na, banta ni Sebastian, ang panga ay nagngangalit sa galit. Bakit, Sebastian? Natatakot ka bang malaman niya na ang pamilya Altamonte ang pumatay sa ama mo? Tila tumigil ang mundo ni Bella.
Lumingon siya kay Sebastian, naghahanap ng pagtanggi, ngunit ang pananahimik ng asawa ay sapat na sagot. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Bella na nanginginig ang boses. Dahil sa kapabayaan ng papa mo sa kumpanya noon, nagkaroon ng malaking sabog sa planta, paliwanag ni Clara. Ang ama ni Sebastian ang nandoon. Namatay siya sa loob ng apoy habang ang papa mo ay abala sa pagtatago ng ebidensya. Ang kasal na ito, hindi ito dahil sa utang, Bella. Ito ay isang uri ng blood debt. Gusto ni Don Manuel na habang buhay na maging alipin ng mga De La Fuente ang mga Altamonte bilang pambayad sa buhay na nawala. Napabitaw si Bella sa baso ng juice na hawak niya. Basag, katulad ng kanyang puso. Kaya pala naging ganoon na lang kabilas ang pagpayag ng kanyang ama. Kaya pala kahit gaano pa kalupit si Sebastian noong una, ay tila may halong paghihiganti ang bawat galaw nito. Ang buong relasyon nila ay itinayo sa pundasyon ng dugo at kasalanan ng nakaraan. Pagkatapos ng gulo sa party, hinarap ni Bella si Sebastian sa loob ng kanilang kwarto. Totoo ba, Sebastian, na pinakasalan mo lang kami, ako o si Yasmin, dahil gusto nyo kaming pagbayarin sa pagkamatay ng daddy mo? Yumuko si Sebastian. Noong una, oo, iyon ang plano ni Lolo. At noong una, galit na galit ako sa pamilya nyo. Gusto ko kayong makitang naghihirap sa ilalim ng mga kamay ko. Kaya pala ganoon kadali sayo na palayasin ako noon, hikbi ni Bella. Kasi para sayo, hindi ako tao. Isa lang akong pambayad utang. Isang bagay na kinuha mo para mapunuan ang galit sa puso mo. Bella, nagbago yun. Simula nang makilala kita, nawala ang galit ko. I wanted to protect you from the truth. Pero hindi mo pwedeng burahin ang katotohanan na ang anak natin ay bunga ng isang paghihiganti, matigas na sabi ni Bella. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sayo nang hindi naiisip ang sakit na idinulot ng pamilya ko sayo, at ang balak mong paniningil sa amin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakaramdam si Bella ng isang matinding kirot. Hindi ito ang ordinaryong pagsipa ng bata. May malamig na likidong damaloy sa kanyang mga binti. Sebastian, napakapit si Bella sa lamesa. Ang bata, mangganganak na ako. Nakalimutan ni Sebastian ang lahat ng galit. Agad niyang binuhat si Bella. Hold on, Bella. Magiging okay ang lahat. Habang nasa loob ng sasakyan patungo sa ospital, kahit masakit, hinawakan ni Bella ang kamay ni Sebastian. Kung may mangyari man sa akin, pangako mo, huwag mong ipapasa sa anak natin ang galit mo sa mga Altamonte. Tapusin na natin ang paghihiganti rito. Walang mangyayari sa'yo, Bella. Please, don't talk like that. Sigaw ni Sebastian habang mabilis na nagmamaneho sa gitna ng gabi. Ngunit ang paglabas ng bata ay hindi naging madali. Dahil sa stress at trauma ng mga nalaman ni Bella, naging komplikado ang operasyon. Sa labas ng delivery room, nakaluhod si Sebastian, ang bilyonaryong walang kinatatakutan, habang nagmamakaawa sa Diyos na huwag kunin ang kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa kabila ng puot. Ang puting hallway ng ospital ay tila walang katapusan. Para kay Sebastian, ang bawat segundo ay tila isang taon. Nakaupo siya sa tapat ng delivery room, ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng dugo ni Bella. Dugong nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng yaman at kapangyarihan niya, wala siyang magagawa kung bawiin ng tadhana ang buhay ng asawa. Lord, huwag po siya, bulong ni Sebastian. Kunin niyo na ang lahat ng ari-arian ko, ang kumpanya ko, pero huwag lang si Bella. Siya ang kaluluwa ng buhay ko. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, pagod pero may tipid ng ngiti. Mr. De La Fuente, congratulations. It's a healthy baby boy. Ligtas ang anak niyo. At ang asawa ko, mabilis na tanong ni Sebastian. Naging delikado ang operasyon dahil sa kanyang kondisyon, pero lumaban siya. She's stable now, though she's still unconscious from the anesthesia. Pwede niyo na siyang makita. Dahan-daang pumasok si Sebastian sa kwarto. Doon, nakita niya si Bella, mapatla pero napakaganda pa rin. Sa tabi nito ay isang maliit na crib. Sa loob niyon ay ang kanilang anak, balot ng asul na kumot, mahimbing na natutulog. Nilapitan ni Sebastian ang bata. Nang hawakan niya ang maliit na daliri nito, naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi niya inakalang posible. Ang galit na itinanim ni Don Manuel sa puso niya sa loob ng maraming taon ay tila natunaw sa isang iglap. Dito na nagtatapos ang paghihiganti,
Anak, bulong niya sa sanggol. Hindi ka lalaking may dalang kasalanan ng nakaraan. Lalaki kang puno ng pag-ibig. Maya-maya ay dahan daw ang iminulat ni Bella ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Sebastian na karga ang kanilang anak, tumulo ang kanyang luha. Sebastian, hush, my love. Huwag kang muna magsalita, sabi ni Sebastian habang lumalapit at hinalikan ang noo ni Bella. Patawarin mo ako sa lahat. Ang nakaraan ay tapos na. Wala ng Altamonte o de la Fuente na magkaaway. Meron na lang tayo, ang pamilya natin. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagpapagaling si Bella, dumating si Don Manuel. Inaasahan ni Sebastian na magagalit ang matanda dahil sa pagpili niya sa pag-ibig kaysa sa blood debt. Ngunit laking gulat nila nang makita ang matanda na may dalang mga dokumento. Sebastian, Bella, simulan ng matanda. Ang galit ko ang nagtulak sa akin na gawin ang kasunduang ito. Pero nang makita ko kung paano mo pinrotektahan si Bella, at kung paano naging mas mabuting tao ang apo ko dahil sa'yo, Bella, na-realize ko na ako ang nagkamali. Inilapag ni Don Manuel ang mga papel sa lamesa. Ito ang lahat ng titulo ng mga lupain ng mga Altamonte. Ibinabalik ko na ang lahat sa inyo. Wala na kayong utang. Ang tanging hiling ko na lang ay payagan nyo akong maging lolo sa apo ko. Nayakap ni Bella si Sebastian. Ang madilim na ulap na bumabalot sa kanilang pagsasama ay tuluyan ng napawid. Habang naghahanda silang umuwi, nakatanggap si Bella ng sulat mula sa kulungan, kung saan dinala si Yasman matapos itong gumaling. Bella, hindi ko hihilingin na patawarin mo ako agad. Pero gusto kong malaman mo na sa loob ng seldang ito, na-realize ko na ikaw ang tunay na nanalo. Hindi dahil sa pera ni Sebastian, kundi dahil sa busilak mong puso. Alagaan mo ang pamangkin ko. Balang araw, sana ay maging kapatid ulit tayo. Napangiti si Bella. Ito ang huling piraso ng puzzle na kailangan niya para tuluyang maging buo ang kanyang puso. Umuwi sila sa mansyon, hindi na bilang mag-asawang nakatali sa isang pilit na kasunduan, kundi bilang 2 taong pinagtagpo ng tadhana sa maling paraan pero nauwi sa tamang pag-ibig. Sebastian, tawag ni Bella habang nakatingin sa papalubog na araw mula sa kanilang balkonahe. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Niyakap siya ni Sebastian mula sa likuran, ang kanilang mga kamay ay magkahawak habang nakatingin sa sanggol. Nathaniel, it means gift of God. Dahil siya ang Reg Along nagturo sa atin na ang pag-ibig ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga de la Fuente na dati ay balot ng katahimikan at malamig na awtoridad ay punong-puno na ngayon ng buhay. Naririnig ang tawanan ng mga kasambahay at ang maliliit na hagik-hak ni Baby Nathaniel na ngayon ay nagsisimula ng gumapang sa malawak na garden. Para kay Bella, ang bawat umaga ay tila isang panalangin na sinagot. Hindi na niya kailangang magpanggap. Hindi na niya kailangang matakot na baka isang araw ay magising siya at bawiin ang lahat ng ito. Isang espesyal na araw ang darating. Isang araw na matagal na nilang pinagplanuhan ni Sebastian. Hindi ito tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa utang, at lalong hindi tungkol sa pagtatago ng isang skandal. Sa parehong katedral kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan, muling nakatayo si Bella. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang suot na makapal na belo upang itago ang kanyang mukha. Ang kanyang wedding gown ay simple lamang pero elegante, puting-puti, sumasalamin sa kalinisan ng kanyang intensyon. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Sebastian. Hindi na ito ang lalaking may madilim na titig at punong-puno ng paghihiganti. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa tuwa, at sa kanyang mga bisig ay karga niya si Baby Nathaniel na suot ang isang maliit na tuxedo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila bumalik kay Bella ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagtakas ni Yasman, ang pagtitiis niya sa loob ng mansyon, ang aksidente, at ang muntik ng mamatay sa panganganak. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa altar, naramdaman niyang sulit ang lahat. Sa unang pagkakataon na tumayo tayo rito, simula ni Sebastian nang hawakan niya ang kamay ni Bella sa harap ng pari. Hindi kita kilala. Ang akala ko ay nakatali ako sa isang babaeng hindi ko kailanman magugustuhan. Pero binago mo ang lahat, Bella. Tinuruan mo akong tumingin gamit ang puso, hindi ang mga dokumento o ang galit ng nakaraan. Kinuha ni Sebastian ang singsing. Isabela Altamonte, sa harap ng Diyos at ng ating anak, pinipili kita.
Hindi dahil sa kailangan, hindi dahil sa utang, kundi dahil ikaw ang buhay ko. I promise to be the husband you deserve, the one who will protect you and never let you walk in the rain alone again. Umiiyak na sumagot si Bella. Sebastian, naging substitute bride ako sa simula, pero ikaw ang nagparamdam sa akin na hindi ako kailanman magiging pangalawa, sa puso mo. Salamat sa pagtanggap sa akin, sa kabila ng lahat. Mahal na mahal kita. Ang halik na sumunod sa kanilang mga panata ay hindi na mabilis o mapang-angkin. Ito ay isang halik ng kapayapaan. Isang halik na nagbuburr sa lahat ng mapait na alaala ng kanilang simula. Sa reception, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Yasmin, na nakaupo sa isang wheelchair, ay dinala ng kanyang nurse. Bagaman hindi na siya makakalakad, ang kanyang mukha ay maayos na at wala na ang dating bagsik sa kanyang mga mata. Lumapit si Bella sa kanyang kapatid. Ate, salamat at nakapunta ka. Humingi ng tawad si Yasmin nang may katapatan. Bella, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag sa material na bagay. Akala ko ang kaligayahan ay nasa yaman ni Sebastian, pero nakita ko sa inyong dalawa na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng taong hindi ka susukwan kahit anong mangyari. Alagaan niyo si Nathaniel. Nagyakap ang magkapatid. Ang sugat ng pamilya Altamonte ay tuluyan ng naghilom. Pati ang ama nilang si Teodoro ay naroon din, tahimik na nagmamasid. Nagsisisi sa kanyang mga maling desisyon noon at nangangako na gagawing tama ang mga natitirang taon ng kanyang buhay bilang isang lolo. Nang sumapit ang gabi, naglakad sina Sebastian at Bella sa balkonahe ng kanilang bahay, habang nakatanaw sa mga bituin. Mahimbing na natutulog si Nathaniel sa kanyang kwarto. Alam mo, bulong ni Sebastian habang nakayakap sa bewang ni Bella. Minsan naiisip ko, paano kung hindi tumakas si Yasmin? Paano kung naging maayos ang lahat noong una pa lang? Ngumiti si Bella at sumandal sa dibdib ng asawa. Siguro ay hindi tayo ganito katatag. Ang pag-ibig natin ay parang ginto, Sebastian. Kailangan munang dumaan sa apoy para maging dalisay. You're right, hinalikan ni Sebastian ang tuktok ng ulo ni Bella. Ikaw ang aking pinakamagandang pagkakamali na naging pinakatama kong desisyon. Ang aral ng kwentong ito ay naninindigan na ang tunay na pag-ibig at kaligayahan ay hindi matatagpuan sa panlilinlang at materyal na interes, kundi sa katapatan ng puso at kakayahang magpatawad sa kabila ng mapait na nakaraan. Pinatunayan nina Bella at Sebastian na ang pagiging substitute o pangalawa sa paningin ng mundo ay walang halaga dahil ang tadhana ay laging may paraan upang ibigay ang nararapat sa taong may busilak na intensyon, habang ang pagpapatawad ang nagsisilbing tanging susi upang tuluyang makalaya mula sa tanikala ng paghihiganti at makabuo ng isang pamilyang nakasandig sa tunay na pagmamahalan.